At pagkatapos ng gastos para sa mga mag-graduate na mga anak, ang mga magulang ay dapat paghandaan pa ang susunod na gastos. At yan ay sa susunod na pasukan na. Hindi lang daw kasi matrikula sa koleyo ang nakaambang tumaas. Maraming pribadong elementary at high school sa Metro Manila nagpetisyon na rin pala para magtaas ng kanilang matrikula. Nakatutok si Lala Roque. Bukod sa private colleges at universities, may nakaambaring pagtaas ng matrikula sa mga pribadong elementary at high school. May 5,000 private schools sa NCR at 100 daw dito. Ngayon pa lang, nag-apply na ng tuition increase. At ayon sa Department of Education, wala raw dahilan para hindi nila aprubahan ang hiling ng mga eskwelahan. Basta sumunod lang daw sa panuntunan ng mga ito. Pero oras na may pagkukulang daw mga eskwelahan, may habol raw ang mga magulang. Regularize po ang tuition fee imposition sa private schools. Kaya pa man ay hinihiling natin sa mga private schools na magkaroon ng consultation at yun ang sana ay kayo ay makisali sa consultation para nakikinig yung development. Paliwanag naman ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA, kinakailangan lang talaga nilang magtaas ng matrikula para mapanatili ang kalidad ng edukasyon. Hindi naman daw pare-pareho ang pagtaas ng matrikula ng bawat eskwelahan. Ayon sa batas, pwedeng magtaas ng 10% pero ang iba raw mas mababa pa rito. We don't know kung lahat ito na nag-apply will really have an increase. Kasi depende sa consultation nila with the students. Baka naman nagkaroon ng agreement sila with the students na hindi magkakaroon ng increase or merong conditional increase. Kaya naman si James na magtatapos ng high school ngayong Marso, sa halip ng maging masaya, problemado. Wala na talagang wala nang ibang paraan Trabaho na lang talaga. Sa hirap ng buhay, hindi na kaya Hindi na kayang makapagkoleyo kahit state universities. Una nang inanunsyo ng Commission on Higher Education na may 300 private colleges and universities ang nag-apply na ng tuition increase sa darating na Hunyo. Merong 2,000 mga kolehiyo at universidad sa buong bansa. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Isang sunog sa Makati ang sumalubong sa unang araw ng buwan ng Marso ang tinaguriang Fire Prevention Month. Pinangangambahang tataas pa ang bilang ng mga sunog dahil sa mainit na panahon. Ang mga tips sa pag-iwas sa sunog, alamin sa pagtutok na ito ni Trisha Zafra. Sa unang araw ng Fire Prevention Month, naglalagablab na apoy ang bumungad sa residente ng Adalia Street, Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Sa kuha ng youth scooper na si Leonard Veloria, nasunog ang isang bahay na may pangalawang palapag. Buti at napula agad ang sunog. Naiwang bukas na ceiling fan ang pinagmulan di umano ng sunog. Katanghalian naman kahapon na abo ang mga kabahayang ito sa Purok 4, Mapulang Lupa, Valenzuela. Nagsimula raw ang sunog sa bahay ni Vicente Antonio. Nakaamoy sila ng sunog. Malakas na pala sa loob. Ano ang klase yung naamoy nila? Parang sa kuryente daw. Sa buong Pilipinas, halos 9,000 sunog ang naitala noong nakaraang taon. Mas mababa yan sa mahigit 10,000 sunog na naitala sa buong bansa noong 2010. Ayon sa BFP, aberya sa electrical connection, appliances at electrical machineries ang nangungunang pinagmumula ng sunog. Sa mahigit 3,000 sunog halimbawa na naitala sa Metro Manila noong 2011, mahigit kalahati o 51.61% ang nagsimula sa mga ito. Mula Enero ngayong taon, 436 na ang naitatalang sunog sa Metro Manila pa lang. Pinangangambahan ng Bureau of Fire Protection na tataas pa ang bilang na yan ngayong Marso kung kailan mainit ang panahon. Kaya muli na namang nagpapaalala ang BFP sa publiko na maging maingat dahil lahat daw ng sunog ay pwedeng naiwasan. Ugaliing tingnan ang electrical installations at ipaayos sa lisensyadong elektrisyan. Huwag mag-overload sa mga outlet. Alisin sa saksakan ng appliances kung walang tao sa bahay at di ginagamit. Pag pumutok ang fuse, huwag itong palitan ng alambre o ng kahit anong metal na bagay. Huwag magtatapon ng upos ng sigarilyo kung saan-saan. Ilayo sa mga kortina ang mga gasera at kandila. Sauluhin din ang fire emergency hotlines. Bukod sa mga timba ng tubig at fire extinguisher, mabisang alternatibong pamatay ng nagsisimulang sunog ang buhangin. Ang tubig kasi is a conductor of electricity. Usually kasi ang sunog natin, electrical fires Baka tubig nga iba siya na, napakadelikado yun. Kaya kung minsan, may ginagamit na tayo ng mga buhangin.
Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Simula ngayong araw na ito, isang klase na lang ng ticket ang ibibigay sa mga mahuhuling lumalabag sa mga batas trapiko. At yan ay sa 5 bahagi ng Metro Manila. Mula sa North EDSA, nakatutok live si JP Soriano. JP. Mike, ito nga yung kopya ng ticket na nabanggit natin na bagong ticket na in-issue ng MMDA ngayong araw. Kung mapapansin mo, Mike, halos pareho lang daw ang itsura nito mula dun sa mga dating traffic ticket na in-issue ng iba't ibang LGU sa Metro Manila. Pero Mike, pareho man ang itsura, espesyal daw ang ticket na ito. Sabay-sabay iniabot ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa ilang city mayors at pinuno ng kanilang traffic enforcements ang kopya ng mga gagamiting Uniform Ordnance Violation Receipts o UOVRs. Simula ngayon, isang violation receipt na ang i-issue ng 17 LGUs, MMDA at LTO sa lahat ng motoristang magkakaroon ng traffic violation. Bawat ticket may sariling code na nakalagay kung saan lungsod o munisipyo in-issue. Marami rin daw itong security feature para hindi magaya. Maaari rin magamit ang ticket bilang pansamantalang driver's license. Dahil merong recognition na ngayon ng LTO, pwede nitong magamit sa ibang regions. Siguro malilesen natin ng kotong kasi pag palipat-lipat ka ng ibang jurisdiction, pwede kang takutin na wala kang hindi namin recognition, mapipilitan sigurong gumawa na hindi tama. Sa motoristang nahuli ng LGU traffic enforcer at nakumpiska ng lisensya, may 5 araw para bayaran ng penalty at makuha ang lisensya kung saan ka nahuli. Kung MMDA ang nakahuli, may 7 araw para bayaran ng penalty sa iyong violation sa anumang Metrobank branch. Sa ngayon, iba-iba pa raw ang halaga ng penalty kada LGU habang binubuo pa ang technical working group para maging pare-pareho ang singil. Pero paglilinaw daw, kapag na-issue ng motorista ng ticket para sa isang partikular na violation, hindi raw ito makakapigil sa mga traffic enforcer na mag-issue ulit ng panibagong ticket kung may panibagong violation. Meron po tayong mga kanya-kanyang batas, no? Sa kanya-kanyang kinauukulan. Sumunod naman po tayo dito, makisama po tayo. Ikinatuwa ng transport groups ang single ticketing system. Isa kasi ito sa matagal na nilang hinihiling. Ang masasabi ko lang po ay wala akong masabi sa inyong kagalingan, Chairman. Nang puntahan namin ang ilang traffic enforcers kaninang hapon, lumang ticket pa ang dala nila. Ang ilan nga, may agam-agam pa. Parang pwede nga busuhin ng ibang driver. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga motorista tungkol sa single ticketing. Oo, ayos yun. Kasi unified na, at least sistema nun, isa, hindi ka na makikitungo para bang iba-iba pang city as if different state. Kailangan matesting muna yan kung ano talagang kailangan, kung pwede talaga, kung totoo talaga yung sinasabi nila. Minsan kasi may pulis na titigitan ka rin Mike, ayon sa MMDA, yung mga existing o yung dating tickets na ginamit ay considered void na simula ngayong araw. Pero Mike, yung mga dati pong may mga penalties na at may mga violation na ay kailangan pa rin itong ayusin siyempre at asikasuhin. Samantala Mike, sa ating kinalalagyan dito sa EDSA, sa panulukan ng Quezon Avenue ay maayos naman ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA northbound at southbound sa mga oras na ito. Mike? JP, lilinawin ko lang yung iisa lang ang ticket ngayon sa buong Metro Manila pero halimbawa, tinikitan ka ng traffic enforcer ng Quezon City, saan ang tubos ng ticket? Sa Quezon City, gano'n ba yun? Sa Quezon City, kung saan ka nahuli, Mike, na lugar, doon mo tutubusin sa lugar na yun. At kung MMDA naman, traffic enforcer, ang ng ticket sa'yo, ang tubos sa MMDA. Gano'n ba yun, JP? Ang tubos sa MMDA at ang bayad nga sa isang, ang pagbabayad ay sa isang branch ng isang bangko. Kahit saang branch ng isang bangko. Kung MMDA sa bangko ang bayad, pwede? Pwede, Mike. Kung lokal na pamahalaan, nabawa Quezon City o Maynila, Pasay, Valenzuela, Mandaluyong, gano'n. Doon ang bayad, Mike, sa LGUs. Meron sa kung saan ka nahuli na LGU, halimbawa dito sa Quezon City, doon ang bayad mo sa Quezon City. Kung ikaw naman ay nahuli ng MMDA, ang bayad niya na Mike ay sa isang kahit saang branch ng Metrobank. Maraming salamat, JP Soriano. Kahanay na si Ramona Bautista sa ilang terorista na mga wanted sa Interpol. Ang nanay niyang si Jeneline Magsaysay umalma. Lalo't may nakabinbin pa raw silang petisyon laban sa arrest warrant kay Ramona na nadadawit sa pagpatay sa kuya nitong si Ramjen Revilla. Nakatutok si Julius Segovia. Kabilang na ang larawan ni Maria Ramona Bautista, kapatid ng pinaslang na si Ramjen Revilla sa wanted persons list sa website ng Interpol. Ngayon, nasa red notice list na ng Interpol si Ramona. Kahanay niya ang ilang terorista sa most wanted list sa buong mundo.
Inalmahan ito ng ina ni Ramona na si Jeneline Magsaysay, lalo't nakapetition for review pa raw sila sa arrest warrant na inisyu sa anak. Bilang ina, masakit yon dahil tinuturing lang parang terorista yung bata, no? And at the same time, isang kahihiyan sa ating bansa ang ginawa po nila. Sa Turkey pumunta si Ramona nang umalis siya ng bansa 4 na buwan ang nakalipas. Isa si Ramona sa mga itinuturo ng Parañaque Police na nasa likod umano ng pagpatay sa kanyang kuya na si Ramjen at tangkang pagpatay sa nobya nitong si Janelle Manahan. Hindi agad mapapauwi si Ramona dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Turkey. Kaya dudulog na ang kampo ng biktimang si Janelle kay Pangulong Aquino. We will be requesting the assistance or the intervention of President Noynoy Aquino in petitioning or requesting from his counterpart for the Turkish state to cause the deportation and repatriation of Ms. Ramona Bautista. Pinakakansela na rin ang passport ni Ramona sa DFA, alinsunod sa utos ng Parañaque RTC Branch 274. Pinaiisyuhan din ng korte ng whole departure order ang lahat ng akusado sa kaso, kabilang si Ramon Joseph o RJ Bautista na kapatid din ni Ramjen. In the remote possibility that bail would be accorded them, they would not be able to flee the country. Dumalo ang 6 na akusado sa takdang pre-trial kanina, pero ipinagpaliban ito sa March 15 upang markahan ang lahat ng documentary evidence bago simulan ang paglilitis. Sa courtroom, hinaplos ni Jeneline ang anak na si RJ. We can do it. We can finish this fight. We'll find justice for my brother and for me, for my family. Napakahirap po na magkakawatak-watak po yung pamilya namin. Pero ang nakikita ko po dito sa kagandahan sa amin, nagiging matapang po kaming humaharap sa mga batikos po sa amin. Dumating din sa pagdinig ang isa pang kapatid ni Ramjen na si Gail Bautista at asawang si Hiro Furuyama na isinasangkot na rin ng kampo ni Janelle Manahan sa kaso. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa